At eto napanood ko ng live to, Steven versus syempre ang representante ng Pulo, si Balz. At habang pinapanood ko to ng live, sobrang lalakas para sa akin ng mga punchline ni Balz, pero dahil isa buhay, langit lupa tournament to, nakatumbas din ng isa buhay. Para sa akin, mas nakuha ni Steven yun. Although, sobrang lakas talaga ni Balz, pero yung gulat factor na meron si Steven, grabe yun, tsaka yung performance. Pero yun, iba yung live, iba rin yung, eto, nasa harap ng monitor, at wag na natin patagalin yun. Tara, Balz versus Steven. Let's G. Ate Kuya Armando yung represent nga pala. At nanalo ng kwento si Steven. Pinili niya mauna si Balz. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin, Langit Lupa 2026 right of way. Balz. Yeah. Ano to? Pinadala ng Bicol? Psst. Bitch, don't find test me. Di ka naman Bisaya, tol. Paano kayo sasalba ni Sheyi? Kalalaking Alam ko yung tinutukoy niya dito kasi nung nakaraang laban niya, si Shay lang yung bumoto dun sa kalaban niya ni Balz. 4-1 kasi yun, tapos si Shay binoto yung kalaban kasi dami daw na angulo ni Balz na Bisaya. Ayun yung patungkol dito. Di ka naman Bisaya, tol. Paano kayo sasalba ni Sheyi? Kalalaking tao, i-add ako sa IG tas magpapapogi sa story. Pwes imumudmud ko yung mukha mo sa pader hanggang yung crowd ay ma-hype na ma-hype. Pukin ang inang face card dyan. Ang sarap iswipe ng iswipe. Tangina, face card, yung card swipe. Gago yun. Pukin ang inang face card dyan. Ang sarap iswipe ng iswipe. Ikakaskas ko ng ikakaskas. Parang may payment na na-deny ng na-deny. Hanggang umabot sa puntong buhay niya na yung pa-decline, ang pa-decline. Kung sa akin di ka pa rin believe, di wag. Paparanas ko sa'yo madikdik na demigod. Andito na kasi yung may sniper na bit-bit. Wag mo na i-testing, Brad. Hit after hit, kahit isang mata nakapikit. Parang Fetty Wap. Ang boring mo kasi mag-spit, tol, nakakabwisit. Sir Arik, pag rounds na ito, pakilagyan ng Subway surfer sa gilid. Medyo maikli kasi yung attention span ko. Kasi nga isang Gen Z na poet. Kaya ibang klase mga concept. Ilang segundo lang tapos na tro. Trip ko mga short form content. Parehas tayong Gen Z. Pero ako yung sa Gen Z sa labas naglagay, umakyat ng puno, inabutan ng gabi. Nakipaglaro sa mga asong kalye pati pusa. Ikaw yung Gen Z pinalaki ng TikTok. Sa screen ka nagkaroon ng maraming muta. Awit pucha. Magkaiba tayo ng childhood boy. Yari ka sa akin pagdating sa langit lupa. Gago yun. Kahit isang kamay lang gamitin ko, yamuha niya magkakaroon pa rin ng bengkong. Kasi kalaban ko, wala pang titulo. Rights lang ang meron! Grabe din yung tanginang yun. Wala pang titulo, rights lang ang meron. So, connected pa rin sa titulo, rights at yung kanan na tinutukoy ni Balz na suntok. Kasi kalaban ko, wala pang titulo. Rights lang ang meron! Steven ang puta. Dapat didel na agad pa no sobrang lame niyan. Sumasakit na yung likod ko kakabuhat sa lineup ng day one. Anong plano mo? Malalain bakpang bobo? Kahit nag-wordplay ka nang binigyan na ng job para mag-work naman, pag sinabing real di totoo. Steven, what the fuck? Nung sinabi mo mga yun, si Arik pati yung crowd pinagtawanan ka on the spot. Kaya lugi ako kung maghahanap din ako ng mga linyang imamak. Paano ko i-expose na joke yung sulat mo kung aware na silang lahat? Diba? Tangina nun. Paano ko i-expose na joke yung sulat mo kung aware na silang lahat? Tangina, Diba? gago yun. Paano ko imamak yung hokay na ginawa mong hukay? Napakawak mo naman lintik, mga bao mo na banat, lagi na lang namin sa mga ganyan satsat, di ako makapagtimpe. Nakakakuha ng reaction yung mga palpak mo na linya, ba't yung mga pinag-isipan mo mabuti, hindi? Namamak lang naman kasi yung ani mo, yung nilanseta kasi tumatak yung skema. Yung current god ni GL, madaling gawing komedya kasi yung linya bumenta. Dapat gets mo repa. Typical writer na sumasabit sa gawa ng ibang MC, yan yung ambag nyo sa ating scene. Ang punto lang dito, nagiging relevant lang yung ganyan stilo kasi relevant din yung pinagkuhaan nyo na dating scheme. Kaya may masasabi ka ngayon, iho, kasi marami rin akong highlight nung Grain Assault 17. Kaya shit. sa pangka-clown ka sumagad kung yung paraan mo para umangat.
Sa mga linya ko umangkas, sa mga pain ko magat. Tingnan natin kung sumapat. Ngayong round mo na, paalala mo na sa mga tao yung mga linya kong tumatak. Tan. Tang ina. Yan na, kaya tumataas yung gasolina dahil sa geran to. Straight to 4 moons. Solid na round 1 pa rin para sa akin na parang punto per punto, punchline per punchline. Pero bago natin husgahan yan, Steven, tara. Unang banat, pakinggan natin! Tangina, sorry. Hawkeye daw dapat, hindi Hawkeye. Tangina, tol, taga Bicol ako. Yung Tagalog na language, di kami doon nakapokus. Nakakahiya naman sa'yo, taga QC. Tapos nagsabi ng 10 autos. Ang ganda lang din ng karakter ni Steven na parang, oh, sige, tama ka. Abang nag-i-spit si Balz na, ang galing. Tapos biglang may ganito siyang, may ganito siyang karakter. Di ba? Putang, wordplay ko daw. Tanga, yung pagsilip mo doon, sobra mong bogok. Sinasadya akong mag-wordplay ng ganon, requirements yan sa Motus. Di ba, Motus? Sabi niya kay Exodus, Boss! Ako to! Si Puno ng Saging! Ngayon alam ko na kung bakit nalalait ka ng Bisaya. Gusto lang gumanti na ito ni Christian Puno. Puno ng saging, tas nanlalait ang Bisaya. Hoy, tangina mo, wala kang puso! Kasi ito... Lift up, ano na? Lift up, ano na? Kasi ito ganti ko yan sa girlfriend mo! Papasukan ko ng prutas yung puwet niya, isasalpa ko ng malalim. Reverse Bisaya! Ngayong siya naman ngayon yung papasukan ko ng saging. Nagamit na yun eh. Alam ko nagamit na yun, ahon yata. Tsaka yung ganong angulo, yung Bisaya, saging, sobrang gasgas na para sa akin. Bisaya! Ngayong siya naman ngayon yung papasukan ko ng saging. Ano, magagalit ka na kasi nadamay siya. Kasi sa pulo, bawal yan gawin. Ano, nagulat ka ba, iho? Tanga, pinatunayan nyo lang sa amin na di ba kayo ready para rito? Huwag kayo mag-alala, mga Bisaya. Igaganti ko kayo rito sa manok nilang nakilahok. Oh, itong Tagalog na mahilig magpagpag kakain ng alikabok. Narinig ko na rin yung angulo na yun. Parang kay Lanceta ata yung laban namin. Itong squatter na kumakain ng pagpag, parang ng alikabok. So nagamit na rin to. Actually, hindi lang kay Lanceta. Parang narinig ko na rin yun, yung pagpag, alikabok. Oh, itong Tagalog na mahilig magpagpag kakain ng alikabok. At kung sakali man lumusot, itong piling maraming alam dito sa syudad na piling solid kong mangupak, patay ka sa Bisaya dun sa semis, di ka na makakalabas ng buhay sa gubat. Kaso di yan mangyayari. Kasi kung nakalusot ka sa digmaan, mas malaking gulo yung sasapitin mo ngayon at ako na rin magbubuod. Kasi pagtapos kong pasabugin yung teritoryo, itong pulo naman yung susunod. Itong pulo naman yung susunod. Ulul, wala ng fake joke. Rekta ang lahat ng suntok ko dito sa Tagalog. Kaya huwag kang natatakot. At saktong kakagaling lang sa digmaan nitong pulo. Kaya may trauma sa pasabog. Tandaan mong di ka straight. Huwag mo nga akong ginagago. Di ka sa akin mananalo. Di ko na kailangan ng maraming pakulot. Malambot ka pa masyado. Okay. Habang ako ay bagyong galing Bicol, para sa mga hindi natututo, dala ko ay kalamidad at gulo. At pagtapos kong itumba itong puno, sino pang aarang dyan sa pulo? Si Jabo? Si Shernan? Hindi. Kasi wala namang kinalaman si Shernan sa kalidad ng sulat ko. Tanginang palusot yan, tol, para kang babae. Pero pag may maganda nang naitutulong sa kanya si Shernan, wala naman siyang pangit na masabi. Mas parang ayuda lang sa squatter yung senaryo, mga pare. Kasi kapag alam niyang wala na siyang makukuha kay Gonzalo, boom! Hindi na siya kasali. Kaya di ba?
Kaya di ba, di siya sinamahan ni Sharon ng last event. Kahit alam niyang delikado na baka mamatay itong bata. Gusto di sinamahan ng amo. Ako na maglalagay ng bala. Amo, Kasi bala. Yung amo, bala, narinig ko na rin siya. Sobrang dami na. Kahit kala Tipsy D, Balakid. Tama ba? Pero Tipsy D, pagkakaalala ko. Ito lang, napansin ko lang din to. Sa live kasi, ang lakas ng performance ni Steven eh. Kasi yung boses niya rin, tsaka yung energy niya eh. Pero, sa haba na ng rounds ni Steven, iilan lang din yung pumapasok na punchline. Tapos, yung iba halos narinig ko na din. Saging, amo, bala, pagpag, alikabok. Pero lagi kong sinasabi to, kung uulit ka ng anggulo, dapat mas mabigyan mo ng hustisya, mas maganda yun sa'yo. Habang kay Balz, mas maraming punchline na bago at talagang tumatama kay Steven. At the same time, yung pangmamak nga, ganun pa rin. So, ayun. Tapusin muna natin. Gusto di sinamahan ng amo. Ako na maglalagay ng bala. Kasi kung di ka aso, ba't maamo ka sa Dalmatian ng puta? Tama kang bata ka ng aso, halatado naman dito sa mga naglalabas ng tuta. Damay-damay na to. Di ako natatakot. Si Sher ng taga Bicol yan, kaya wag mo nga akong ginagago. Dati pa lang ramdam mo na kung paano mag-handle mga Bicolano. Shoutout sa lahat ng kamag-anak ko dyan sa Bicol, sa Buraburan, Pulangge, Albay, sa lahat ng Gaite family. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Dati pa lang ramdam mo na kung paano mag-handle mga Bicolano. Torture ang inabot. Di na nga yan nakalikas. Nakakalimutan mo yatang nandito ka sa Pilipinas. Tandaan na ang mga bata ng squatter ay namamatay sa hirap. Champion to! Champion to! E di meron ka ng title. Valid na nga ba yung titulo mong tangan-tangan tanga? Finals nyo, Oragon yung title. Ngayon paano mo ko yayabangan? Kung yung mismong titulo mo sa bulo ay sa amin yan nakapangalan. Tama yun. Kasi, kaya ako nag-title ng Oragon sa Pulo, lalo pag October. Yung October kasi, birth month ko yan, at dedicated yan sa akin. So, ginawa ko siyang Oragon bilang isang Bicolano. So, isa to sa magandang punchline din ni Steven. Meron siyang haymaker dito, solid to. Kung sa bulo ay sa amin yan nakapangalan. Squatter pa rin! At kung ayaw nyo naman na sa mga tao yan nalalantad, at sa mga squatting ay ayaw mong nadadagdag, ayaw ko rin namang nakakakitang nahihirapan na squatting ng dahil sa kanilang bata. Pues, ako na maglalaglag! Yun nga, sa live talaga, iba yung performance ni Steven. Makikita mong hindi siya nagpapamama, lalo yung boses, yung enerhiya niya. Pero, eto, napanood ko, sa live kasi, Steven sa akin yun eh. Dahil nga sa energy na pinapakita niya. Pero dito sa monitor ko, habang pinapanood ko, hindi mo kasi agad marirecall sa live eh. Marami ditong linya na halos na ulit na hindi niya naman nabigyan ng mas magandang hustisya. Saging, reverse saging naman ng papasukan ng saging, etc. Pagpag, alikabok, amo, bala. Ang may solid na talagang nagdala sa round 1 niya dito yung Oragon, punchline. Pero Balz ako dito. No bias kahit sabihin nating MC ko si Balz, pero para sa akin punchline count yung crowd nakuha mo, pero kung sa puntos ng suntok, kumbaga sa boxing, mas matami talagang tumama si Balz para sa akin. So Balz round 1. Round 2, pakinggan natin. Ano ang banat? Pakinggan natin! Tangina, paano to sasabay sa Agos? Oragon yung finals namin. Oo, matagal ko nang tinapos. Putang inang rebat yun. Gago yun. Oragon yung finals kasi matagal nang tinapos at yun nga, siya ang nag-champion doon. Pero ang ganda din nun. Nabalik niya yung malakas na punchline ni Steven sa round 1. Binura niya yun. Iba talaga yung live, iba rin dito sa YouTube. Tangina, binura ni Balz yung punchline ni Steven na malakas. Oragon yung finals namin. Oo, matagal ko nang tinapos. Kahit si Enigma, punit yung mukha eh. Tangina nga round dyan, ang weak mo, bading. Alam mo pag sumisigaw ka, kaboses mo si Kiko Matching. Sabihin mo, Hello mga bata!
Tanga, wala kang dating. We ain't the same, bitch. Walang sinabi yan si Kiko Matching pag ako na nag-ape shit. Undayan ko na sapak sa mga kamao-kamaumay. Paralisado pag gandusay. Magmumukha kong gumagamit na naman ng AI. Tangina may magsasalita na gulay. Ang ina mukha niya, Enigma po nito. Nagka-crack yung mga buto, kada bato, ng 1-2. Lang silbi, mga inipon niya na calcium. Masasabi niyong life imitates art. Paano mukha na siyang bida sa spolyarium? Pero may chance pa daw makasilat, sabi ng mga online source. Ulul, magkaiba yung dark horse sa dark na mukhang horse. Pero road to semis na. Painit ng painit ang mga prospect, kaya di na ako magtitipid ng labes. Lahat gusto maging greatest. Kaya mga rapper tumitindi ang kapit. Kaso isang taon na akong may braces. Di na bago sa akin yung humihigpit na bracket. Ito yung nakikita kong nilalamang ni Balls eh. Putang ina, bar after bar, every 2 lines, every 4 bar, puking ina. Si Denmark nila etla. Mukha ni Enigma, punit na punit. Kasi kumpara daw sa teritoryo, yung liga nila walang sinto na dala. Tanong ko, wala ba talaga? Guess what? Si Denmark, si Martmol, si Martri, di rin nalalam na sinto sila. Alam mo, papaliwanag ko pa ba? Tanga, ikaw lang taga-Orago na di alam na may sinto kayo. Steven Oras na para magtaka. Nandito kasi tinalo mo si Sihan. Yung rapper na dinayok at pinatiklop. Kala mo pinasok sa well sa sariling base, winalis ko. Steven, wala kang winasak na teritoryo. Basag na yon pagdating mo. Punit. Ang inang mukha ni Enigma. Kasi bago mag langit lupa, magsimula yung unang round, naglaban na si Balt at sa Sihan at tinalo ni Balt si Sihan sa teritoryo. Lasa ka ba natuan? Dumayo kami. Wala kang winasak na teritoryo. Basag na yon pagdating mo. Tangina! Tangina! Punchline count, haymaker. Iba talaga yung live eh, puking ina. Tsaka ba't ba ganito ka sumapak ng battle mo kay Sihan? Parang tanga. Sayang effort. Oh, sayang Sa talaga te. Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang, panhalo. Una mong gawin, ayusin pwesto ng mga paa. Dapat medyo tagilid para di ka matumba basta. Tas angat mo yung mga braso kasi yan sa'yo magsasalba. Eto mahalaga, dapat pagsasapak ka, yung katawan mo ipihit talaga. Dapat mabato mo yung natural mong bigat na dala. Ano? Bitch, wag ka na magtaka. Tinuruan na kita ng basic self-defense para naman sa akin may palagka. Tangina. Sobrang bobo mong putang ina ka. Steve lang tawag sa'yo ng mga hurado, kahit Steven talaga pangalan mo, di nila maalala paano di ka nagmarka. Pwes delikado yang si Steve pag ako na bumunot. Malabo tong maubos. Wanto sawang kalabit kay Steve hanggang sa di na mabilang basyo ng bala na nahulog. Buong kwarto magkakausok. 24 oras tong kay Steve. Dahil isa nakatutok. Tangina. Grabe, nakakilabot yung punchline. Bar after bar ni Balls, nakakilabot. Talagang pang langit lupa tournament. Ramdam mo yung guto, ba't gigil eh? Di mo ba oras matabunan ng kumot? Di ko titigilan ng mga labi. Lakong pake kong abutan ng hating gabi. Ibang palabas tinutukoy ko pag sinabi kong di ako takot na abutan ng saksi. Okay, GMA reference. O minasakir ng todo. Pagkatapos patikimin ng combo, pinalayo yung mga tao nagkaharang sa paligid. Na may nagpipicture pa sa mukha mo, nakasumpa ng todo. Meron kasing taong namatay kaya yung senaryo parang soko. Time, panis. Tangina. Sobrang lakas nun. Sobrang mas hinigitan niya yung round 1 niya. Pero bago natin husgahan yun, Steven, tara, round 2. Alam ba natin? Yo! Ang kulit lang din ang karakter ni Steven eh, no? Sobrang lakas nung pinakita ni Balta siya. Oh, yo. Hinihingitian lang eh. Tayo na tinuruan akong paano sumuntok. Malupit ka na, bay. Paano mo ako tatamaan? Maiksi yung kamay. Gago lang din eh. Alam niyo ba? Dito ka nga, tol. Sobrang thankful ko talaga na nakapasok na ako sa flip top. Yeah.
Congrats nyo naman ako. Congrats. Ang galing lang din ng karakter ni Steven. Ang gaan lang din na parang tipong parang pinaulanan ka ng suntok tapos parang sige, kaya pa to. Parang ganun, papalag to. Alam niyo yon, libre merch, libre pagkain, libre pamasahe, libre flip-top beer, talagang solid yung alaga. Kaya nga hanga ako dyan kay boss eh. Kasi di niya rin kinalimutan yung hiling ko sa kanyang flip-top event na may isang tomboy na kasama. Tol, paano mo kayo papaniwalang di ka tomboy? Ha? Sa hairstyle mo palang halata na. Kaya makikita nyo tong may bang sa ulo, tiyak na mababaw na ng bala. May Ulol. bangs, may bang. Di mo kayo madadaan yan sa two sides mo. Magjo-joke, sas biglang magiging seryoso. Ako na magtutuldok dyan sa kawawa. Ulol ang tawag namin dyan, mood swing, ganyan kapag may period ang dalaga. Pero may anak ka na pala. Napakasaya. Sa wakas, mga tol, hindi na rin siya mag-isa. Sana di ka maging single mom, maging mabuti kang ina! Nakakatawa yung tang-inang yun. Pinagmukha mong tomboy, tas may anak, maging single mom, puking ina. Ito yung nagpalakas kay Steven, yung gantong enerhiya sa live talaga. Na tipong ang lakas ng mga pinakita ni Vals, tas ginagago niya lang ng ganto. Tatagos ka lang sa akin pag hanap ka ng kaluluwa! Tangina, barilin kita sa mukha eh. Hanggang sa lumampas na nga yung balat, mawala na yan sa bilog. Nang makita nyo naman tong tagos sa tomboy pag may dugo na sa likod. Oh. Kasi putang ina, tomboy na naka-brace ulit. Sige, sitahin mo ako sa ngipin ko. Ako na magtatanggal dyan sa bracket at sa pag-adjust, di ako uwiinto hanggang sa di mo na rin kailanganin pa ng brace pag tinanggal ko mga ngipin mo. Tang-ina nun, gago yun. Speaking of Zian, tang-ina sinita niya yung teritoryo sa paggamit ng AI, napakawak na ito na composer. Christian, tas di naniniwala sa AI, piso to crossover. Lift up, ano na? Lift up, ano na? AI, crossover. Allen Iverson. Allen Iverson, subukan mo sa akin bumuta. At kung ayaw mo sa AI poster, tol, dadakdakan ka sa mukha. Ayaw mo sa AI, pero gusto mo kay Jabo. Gago. Hoy boy! Tanga ka ba? O di ba, contradict putya, tomboy talaga, contradict! Kontradikto mo! Ito yung katumbas din talaga ng technical ni Vals. Kaya talagang nakikita mong pumapalag yung kay Steven. Yung theatric na performance niya, na ano yan eh, tournament to at may crowd. Kailangan mo mag-isip ng paraan kung paano rin talaga mananalo, kung ano yung weapon na gagamitin mo sa araw na to. Biruin mo yung tomboy bars na kinonekta siya, contradict AI, ayaw mo sa AI pero gusto mo si Jabo, contradict tomboy, maging mabuti kang ina. Ito yon, yung taktika na yon. Although meron si Vals talaga na bar after bar, solid punchline every 2 line, pero katumbas pa rin kasi para sa akin ng puntos yung gantong performance. Kung si Vals merong solid na technicals, punchline, si Steven merong solidong performance, nakatumbas lang din para sa akin ng punchline na technical na meron si Vals. Tang-inang Steven to, kupal. Lift up, ano na? Lift up, ano na? Lift up. Ang maganda dito, ang gaan lang din nung karakter niya. Ini-enjoy niya talaga yung battle. Flip top, ano na? Contradict, tomboy. Tomboy. Hoy, fuck you, mahina. Oga, gugali na. Maikukumpara ka dyan sa taga. Japan na malabo yung tira. Palibasa, babaeng ang pinanganak kaya di mabili yung gusto ng bobo. Oo, Barbie binibigay sa'yo nung bata. Ngayon ka naghahangad ng robot.
Kaya bakit gusto mo ng robot? Alam mo naman na bano kanya nilalamon. Kung gusto mo ng metal, sige saluhin mo tong bala maghapon. Habang ako tunog lamang ng robot. At alam kong alam nyo na ngayon. At kakahangad niya ng robot ay yung binigay ka sa bata ni Atom. Pasabay, savings. Ayoko. Whiskas oh. Sige tayo, kainin mo na. Pues, ito na yung robot ikay pinanggigigilan at sa sobrang gigil yung suntok di nabibilang. Pues sa inyong makikitang di mausap, masinsinan gang masira mo tong robot at hindi mo mapigilan. Fuck mo, tapos versus pulo sa finals! Ako naharang dyan sa gusto mo pagkatapos mo ditong makawawa. Oo, di ko ibibigay ang hinihiling mong robot. Ganto ako magpayak ng bata. Wala nang gagaya pa sa'yo. Madali lang yan na mainis tsak na daeg sa pagaligan. Kung sa gender may defect, hindi na need tong pamarisan. Balik pulo kanyang effect sa kanyang isla na naiwan. Ito'y factory reset, ibabalik kita sa pinanggalingan. Time. Kontra... Shit. Akala ko kay Balls na yun, pero kuha talaga ni Steven. Live at atong YouTube, Steven yun. Katumbas ng technical. Ang burst kasi hindi lang siya tungkol sa technical, ang burst kasi ay joke din. Ang burst ay kung maganda yung jokes, version. Kung maganda yung technical, version. At dahil para sa akin to hindi ako ang basihan ng kahit sino. Ito ay para sa akin lang. Kung ako mag-judge sa laban na to, ito yung nakikita kong puntos para sa akin. Kuha ni Balch yung technicalities. Solid na round 2. Salagang sunod-sunod na punchline. Kaya lang sa theatric at performance at yung pag-construct din about anggulong tomboy, contradict AI, jabo, na-connect niya sa lahat. At the same time, meron siyang crowd control, meron siyang haymaker. Para sa akin, gahibla lang. Kung fan ka ng technical, talagang para sa'yo, Balls to. Fan ako ng parehas eh. Depende sa panlasa mo. Either way, pwedeng Steven, pero pwedeng Balls. Pero para sa akin, mas nakuha ni Steven to. Dahil tournament to, at may audience to, kailangan mo rin mag-isip ng taktika kung paano mo makukuha yung gabing to. Hindi lang dahil sa sobrang lakas ng sulat mo, kailangan mo makuha yung gabing to. So, round 1 sa akin malinaw na Balch yun, pero round 2, konting-konti lang Steven. So, dito tayo sa round 3. Dito na magpapasya to. Round 3, tara, Balch. Gandang laban din, putang ina, gandang laban din. Style clash. Kontra di kang puta. Tanga di ka mabisa. Magmumukha kong tomboy na ayaw sa burat. Sa akin di ka makakaisa. Gago. Tanginang yan. Burado. Ciao. Tanginang yan. Alam nyo ba't di tatagos si Steven? Bakit? Kasi alam nating lahat na wala siyang palag kay Didel. Kasi galing ka ng Bicol. Dapat na pick up mo na yung clues. Anong pakiramdam na mag-semis? Dapat di ka na ma-curious. Umaatras nga kayo sa mayon. Wala kang chance sa Vesuvius. Kaya Didel, what's up? De, biro lang mga yon. Vesuvius o Mison, sasagasaan ko para magkampyon. Pinapakita ko lang naman kay Steven ano itsura pag may bragging rights ka maghamon. Di ba totoo naman? Mga taga-Bicol lang naniniwalang mananalo ka sa battle. Balch versus Mison o Balch versus Didel, yan lang inaabangan at usapan sa sunod na chapter. Nakakatawang binuo ka ng atoms pero di ka nagmamatter. Aha. At matagal niya na... Pero narinig ko na rin yun, atoms matter. Pero dapat mas nabigyan ni Balz ng hustisya, pero narinig ko na yun. Atoms matter. Binuo ka ng atoms pero di ka nagmamatter. At matagal niya na ako minaman-manan. Sa battle of track ko yan nakaabang. Alam ko naman tagahanga ka dyan. Pues nandito na ako sa mukha mo. Harap-harapang kang binibigyan ng sample. Nakita mong bagra palakot di man lang nagiging humble. Steven, dapat naniwala ka sa mga taong nagsabing never meet your idol. Aha. Pero aragon daw yan. Matatapang na tao, di ko dapat nahamakin.
Kaso ano pa nga bang kakatakutan ng taong sa digmaan na nanggaling? Dinala ka dito ni Atoms at Cygnus? Yan dalawa mong bossing, di ko alam kung anong nahit-hit. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Tangina, gago yun. Kahit pa magtulong-tulong buong Oragon lang sinabihan sa abot bubong kong energy. Para lang naman kayo mga lauter na MC sa motos ang pedigree. Mas gugustuhin ko pa maging pulubaho kesa ligang walang identity. Oh, wala kayong branding. Wala kayo nabubuong pangalan. Maaalala lang kayo bilang apakan ko na hagdanan. Kaya yung pukin ng inang liga mo, wag mo sa aking iyayabang. Kung malakas talaga yung Oragon, ba't ako na pinakamalakas mo na nakalaban? Yaw, ito payo. Bumalik ka ng Oragon dun makipagbasagan ng bungo sa mga wak sa inyo. Ikaw mismo mambugbog, padanakin ng dugo. Patunayang karapat, dapat ka dyan sa hawak na sulo. Dapat magawa mo mag-champion, dapat sa Oragon maabot mo yung tuktok. Pag nagawa mo lahat, congrats. Qualified ka na mag-tryout sa pulo! Kasi gawin ka na mag-tryout sa pulo. Pinagpapahinga ka na ni Enigma. Kaya pulo yung ginamit niya ngayon. Pinakitaan ka na ng isla, oras na daw para magbakasyon. Kasi nandito na si Nasha. Tangina, pinakitaan ka ng isla, pulo. Oras na para magbakasyon. Ng isla, oras na daw para magbakasyon. Kasi nandito na si Nasha. Si Tu, si Wangbut, Uno Mas. Mga MCing sa liga namin naging malaking parte. Mga kagaya mong tunog mo, tusmatic, masasantabi. Ang mali nyo lang pre, di kayo naniwala kay Laxartis na parating pa lang kami. Shit. Ciao. Makapumusta kay Steven, tangin ako makakapana sa pitaka. Paano round 1 hanggang 3 sa akin sira-sira siya. Ayoko sa event na to. Gusto ko sa zoning o buwelta manggibaba. Wala akong respeto sa right of way, kaya merong nadisgrasya. Ciao. O sinagasaan na yupe, sabay libing dyan sa tuleg. Tago mo na yung cellphone mo, Enigma. Wala ka nang ibubuk ng ticket pa uwi. Time, ang line baka nauli ng mga sikat ko. Mas trip ko yung round 2 ni Balz. Mas maraming solid punchline. Every 2 line talaga. Pero etong round 3 niya, medyo laylay to para sa akin. Pero pakinggan muna natin, Steven. Tara. Nagbalat, pakinggan natin! Tangina, di daw kilala yung Oragon Rap Battles. Anong gusto mo? Iyutan. Iyuta. Bakit iyuta? Pag tinalo kita ngayon, ako yung di mo malilimutan! Imama ko ulit yung lines mo, ah. Hindi yun sikat, pero ayos na din yun. Sablay kasi yung pagkabanat mo dun eh. Sabi mo dun ay... So ginawa niya nga yung na-predict ni Balz. sabi mo tol kay Sian, nakita mo yung poster? Pag inikisan ko, pangalan mo dun, literal ka ng burado sa mapa. Tol, una sa lahat, hindi pinangbubura ng tao yung mapa. Kita nyo namang timang binto. Ako try mo lagyan ng X dyan sa mapa nang makakita ka ng ginto. Kaya paanong na-recognize to na ko po? Kundi naman pala sapat yang dala niyang sandata. Oo, paanong matutuklasan niyang pulo? Eh di mo nga kayang gamitin na maayos yung mapa. Kaya dapat dyan nilalampaso, gago, di ka mananalo, gago, wag na magbalak. Pagkat gumagana lang yung map sa mga nagkakalat. Kaya bawal lang sa gubat mapadpad. Sa pagkawalay, masusubukan to. Total di mo rin kayang gumamit ng mapa. Kamatayan ang patutunguhan mo. Kasi masyadong mayabang itong pirata. Akala nyo sobrang galing. Tung di marunong gumamit ng mapa, pues di na makakabalik. Kahit ano pa man kanyang kawin, at kahit damit pa ay balik ta rin, at kahit magsisisigaw ka mamen, nasi gumamit na ka ng mapa, puta, naliligaw ka pa rin. Naliligaw ka pa rin. Kinapos. Ang haba na rin ng oras, parang pareha silang laylay tong round 3 kasi magdadalawang minuto na rin tong si Steven, pero tuloy pa natin. Hindi, sinadya ko yan. Ito hindi mo inaasahan na pasabog. Kaya simulan mo nang humabol. Kita nyo naman na kahit ako yung kinapos sa linya ko siya yung di umabot. Magandang fake joke nun. Magandang fake joke yun. Patalagang isa rin sa solid punchline yun.
Taki ng talon niya, ng taas ang puta. Di na to basta biro! O malakok malamin si Tar, hindi mo kayang tapatan to! Kita nyo naman nung sa tinamaan ko ng hook ay nahuli yan sa prangko! ML bars. Sinadya ko yan. Tulad ng laban mo kay Exodus. Kinantsaban niya si boss bago bumitaw ng punchline, sumenyas pa ng malupit. Tapos biglang, si Enigma kanina pa may hawak ng cellphone, kanina ka pa binubok ng ticket pa uwi. Ano akala mo, ha? Di ka mapapansin? Aba, yung naisip mo sana nice rin. Tanga, bago ka magdesisyon ng book ng ticket pa uwi, dapat sigurado ka na safe yung landing. Habang kayo naman, bilib na bilib. Akala nyo hindi scripted, dapat dito tinataga. Tol, para kang tanga. Hanggang sa magmukha ka ng ticket ng eroplano pag uwi, pagtapos mong maputol sa dalawa. Kasi di ba, boss? Taga, putol, dalawa. Sinabi niya yun sa'yo bago magsimula yung battle, di ba? Oo. Ano? Ano? Oo. Di ba? Oo. Ito na ba yung sinasabi mong heavyweight? Oh, kaya di na ako magtataka kung ba't di nyo to masira-sira. Kung ganito yung sinasabi nyong mabigat, bakit binubuhat na lang niya ng walang kahirap-hirap? Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. At kung binuhat ka ni boss ako, maglalaglag sa'yo. At kung nabuhay ka dahil sa pagbunot ng sipi, sa akin di na yan gagana. Kasi kapag ako ang siyang bumunot, mayroong babaw na bala. Mahihirapan tong bata ng 3GS sa akin tumadudurog. Ganyan talaga kapag galing sa squatter, sa presidente nang hihingi ng tulong. Oh. Ito yung sa live yung nakikita ko nilalamang ni Steven, yung boses niya talaga, yung energy niya eh. Ito yung nakikita ko nagiging lamang niya dito. Oh, kami na yung di kilala, kami yung di deserving, kami yung wak, maraming sablay na linya, oo. Di ako kalakasan, pero at least di ako nagpabuhat din kay boss para umangat sa laban. At di ko rin tinatanong yung flip top ano na. Dahil gusto ko ng paliwanag o di kaya ng karangalan. Tanga bagay lang talagang itanong sa inyo yung flip top ano na kapag kayo na yung kalaban. Di ko yan pababayaan yung ginagawa nyong kadayaan. At kung parating pa lang kayo, tangina di namin kayo kailangan. Dapat yan tinatagan at diretsyon na to hanggang finals na makita nyong kalat-kalat itong pulo na parang 100 Islands. Para nakalak-item lang sa Dota ang kadahampas ko Makati. At kung ikaw si Baltasar, ako naman si Balanar. Mas malakas ako ngayong gabi. Shit. Ayun, nakikita ko na yung nilalamang ni Steven dito. Yung pa-ender niya na bumubuhay sa round 3 habang si Vals, para sa akin plain lang yung round 3 niya dito. Wala siyang pang-desisyon na punchline para sa round 3. Nakikita ko na kung ano yung nilalamang ni Steven. Sa performance, sa punchline, lalo sa pa-ender na. At kung sa tingin mo, na-predict mo ko dahil sa pagmamako sa'yo, well, sinadya akong gumamit ng common lines and common angles para ma-predict mo mga linya ko na goods at saktong siya'y kumagat na nga sa pain. Another big fish na naman ang madadali ko sa hook. Di mo ko kakayanin, Mr. Puno ng Saging. Mr. Puno Iba ng ang Saging. init ko ngayon, tiyak na merong matutupok. Ito ay parang forest fire po yung papatay sa puno. At kaya ako siya sinusunog para mawalan na siya ng hangin at hindi na magtagal. Kasi alam nyo namang sakit sa baga rin ang pumatay kay Baltazar. Time. Nakita ko na 2-3 Steven. Pero pwede ring 1 and 2 Vals, depende sa panlasa mo. Yung 2 pwedeng kay Steven, pwedeng kay Vals. 1, 2 pwedeng kay Vals yun. Pero sa akin, para sa akin, 2-3 nakuha ni Steven. So Steven ako dito. Yun nga, kung ano nakita ko nung live, yung energy, malaking bagay din talaga yung performance, yung enerhiya na meron ka. At the same time, yung pa-ender ng round 3 ni Steven, ayun na yun, mas sunod-sunod na yung punchline nun. So, 2 and 3, Steven. Flip top, langit lupa, right of way, day 1. Steven vs. Buds, mag-ayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah! Ang bota ng Urado, 4-1, advancing sa tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Steven. Yeah! 4-1 din.
Ba't parang ang lungkot ni Steven? Kay Gusto ko malaman sino isang bumoto kay Balz. Akala ko 5-0. JJ, boss, ayan ka. Baba. Ang shoutout nga pala kay Usarik, thank you sa kanya. Siyempre kay Balz, sorry din sa girlfriend name. Tapos shoutout siyempre sa Vicente ng MMXNN yan. Steven versus Balz. Round 1, binigay ko siya ng konting lang talaga para kay Steven dahil dun sa dapat yun kay yung na-rebat parang mas yun na. Para sa akin mas lumamang si Steven doon lalo yung ayun, yung mga gabuhok lang talaga. Yun, binoto ko Steven Mad. Steven. Ayun, round 1 binoto ko si Balz. Feeling ko mas kanya yon. Sa round 2, dun mas nakita ko na parang sobrang laki ng tinalon nung sulat ni Steven kumpara sa round 1. Malakas pa rin si Balz. Feeling ko mas malakas din yon kumpara sa unang niyang round. Pero ayun nga, para sa akin sa round 2, mas malakas yung kay Steven. So binigay ko kay Steven yon. Sa round 3, dun na. Ang hirap ako si Balz, yung round ni Balz sa round 3. Parang parang sabi ko mahirap tapatan ko. Nung unang wala na, hindi na patapos. Posibleng dahil din mas na-scorean ko ng mas yung round 1 ay Balz. Sayang lang kasi yung mas grabe si Steven dahil doon. So Steven. yung 2 at 3 kay Steven yung round 1 ay Balz. Parehas kami. Kasi Parehas kami 2-3. Yun, paborito ko si Balz sa langit lupa. Isa siya sa mga manok ko talaga eh. Baga, ang hirap lutuin na ito eh. Hindi ko siya magagawa ng paraan, no? Baga, 1 and 2, para sa akin, 1 kay Balz yun. Tapos, yung 2 kay Steven. Tapos yung round 3, nakulangan ako kay Balz, sa totoo lang. Hindi yung inaabangan kong Balz ng round. So, sino yung bumoto kay Balz? Bumoto kay Balz. Yun, So, si kailangan ko Sinyo. ipaliwanag na maayos. So, ayun na. Ayun na, si Sinyo pala. Yun lang naman inaabangan ko doon. Pero congrats, Balz. Congrats, Steven. Good luck sa semis. Yo, yeah.